verse 13. So ako ni gitay tulan, when the day of evil comes. When the day of evil comes. Sa pulo nga itong nabasa, makita gid nato dira ang gingon ni Pablo, busa dad ang tanang kahimanan sa guban nga gikan sa Dios o inig-abot unya sa dotang adlaw. Wala din nagingon si Pablo nga kung moabot ang dotang adlaw, di ba? Kasi nga dia, if the evil day comes, but ang iyang gingon is when sa dihang moabot na ang daotang mga adlaw. Ang timaihan nga naa nata sa evil days is makita nato ingon paspulong sa Ginoo sa kinaiyahan o espiritu sa tao karon. Amen. Makita rin nato dili na gid nato na malalis. Atong basahon diha sa 2 Timothy verse 3:1 to 4. Ingon diha, timan ikini sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Di ba? Nakasinati nga ba kalisod? Amen. Ana, check. Kainit, kalisod, kagutom, problema, nagsagol, di ba? Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta, corruption. Di ba? Naana, nasinati na nato, flood control nga scandal. Sa unang panahon, dili pa kayo na agkahibalan. Pero karon tataw o sana kayo, naong-naong na kayo ang pagpangawat sa kwarta. Ingon diha, hambugiro sila. Tanawang social media karon, di ba? Puro na lang panghambog, mga post. Ingon diha, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Ingon pa sa mga ginikanan, mga isra karon, lahi ragyod ang mga estudyante karon kumpara sa ato sa una. Di ba? Kita kay labayon na sa eraser, labayon na sa chok, pero karon mugunit na og armas. Di ba? So yung anak yun, dili mapasalamaton o dili Diyos nun. Bantayan na ito kinabuhi karon. Wala sila ikaluoy. Wala puangod. Tig butang-butang. Maputuyangon o bangis. Kining bangis, mabutang na ito diha ang kining crime incident nagakahitabo karon sa mga estudyante. Di ba? Tataw kayo karon kay sa pulong sa Ginoo nga tanan nga nahitabo karon nahisulat gyud sa pulong sa Ginoo. Mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo. Mabudhion, mapasagaron o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Amen. Pipila na lang karon nagsimba. Di ba? Makita na to. Dili lang kay kita, ingunani. Daghan mga kasimbahan nga pipila na lang kasimba. Pipila na lang ang gaila sa mga langit nun nga butang. Tungod kay nga naman, naisulat sa kasulatan nga nagyon ng Ginoo, moabot gyud ang adlaw sa kadautan. Dili na nato madinay. Amen? Nakita na nato na tanan. Ug dili lang kana bisan ng mga katalagman. Ingon pa sa pulong sa Ginoo diha o malisod na panahon. Di ba kita tanan halos nakasinatig sa kalisod. Because karon nga season or karon nga panahon is evil days na. Karon ang panahon sa mga anak sa Ginoo. Karon ang panahon nga mududod gyud ug mudol sa Ginoo. Ay dudod, di ba? Dili na gani nato gina-acknowledge nga ang Sunday is the Lord's day. Di ba? Karon na generation, may man ang uban mga bata 2026 naman. Sa una naman ang simba, sa una naman ang prayer meeting, sa una naman ang Bible studies. Ano man, tungod kay magkadautan ang kalibutan. Tungod kinaan naman ta sa evil days, o daotang mga adlaw, sige mo ni Paul sa Ephesians 6 verse 13 to 18. Atong basahon. Sige ni Paul, sumpay ato, ingon man siya. Kay wala kita magig-away batok sa dugo o unod, kung dili batok sa mga daotang espiritu, hanong gahong. Corruption is not dili tao atong kontraan na. Di ba katong crime incident nga nahitabo? Dili katong shooting incidents nga nahitabo, dili ang batan-on, dili ang estudyante, o dili ang mga ang gobyerno, ang politicians ang atong kontra, kung dili ang espiritu o kinaiya na nasa ilaha. Ingon ang pulong sa Ginoo, busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Nari kahimanan. Amen.
natay armor. O ginigabot unya sa dutang adlaw, makasukol ka mo sa inyong kaaway. Verse 14. Yan siya there. So when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Ang purpose din sa Ginoo, na makasinati ita ni ini or dili ta exempted sa panahon sa kadautan sa adlaw is that aron makabarugta. Amen. Ingon siya diha, busa pangandam kamo gamita ang kamaturan na inyong okay, verse 13. Busa dat ang tanang kahimanan sa gubat nagikan sa Dios ug ginigabot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog ug pagundang hangtod sa katapusan. Amen. Hantod yun sa katapusan. Meaning, ang evil days, dili lang na mahuman sunod bulan, sunod tuig, di ba? 2030, mahuman na ang evil days. Kung dili, ang iyong sa Ginoo diri hangtod sa katapusan ng suklan ang adlaw dautan. Amen. Padayon ta. Tungod kay mao lagi na, ingon ang Ginoo. Dili na man nato na madili na mahitabo gid na ang dautang adlaw moabot gid. Pero ang ingon sa Ginoo dira sa ingon, busa dada ang tanang kahimanan. Aron kamo makasukol, aron kamo makastand. Ingon diha, how to stand. Kasi gusto nga makabarog ni evil days. Amen. Kita gitanan, di ba? And sa una rin hindi, bata pa ta, gina-share na ni. Sa mga batanon, wala nakabalo, yes, naatay armor. Full armor, naatay kahimanan, naatay hinagiban. At sa tanan nga mga nasayod na, dili na ko kalimtan, na naatay hinagiban. At karon ang pulong sa Ginoo nagaingon, tungod naman ta sa evil days, ato ba ning hukason, ato bang sulubon? Sulubon. Amen. So how to stand your ground? Number 1, sa verse 14, nagingon ang pulong sa Ginoo, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran nga bakos. Amen. Naatay bakos. Naatay bakos. Ang sabi ng bakos na to? Bakos sa kamatuoran. Tungod kay ang kalibutan karon, tungod kay dautan naman, di ba, evil days naman, ang baka o limpong sa yawa, nagpalibot na yun. Bisan mga Kristuhanon, di ba? In mo gina-target sa yawa, nga ang bakak sa yawa, nagpalibot na yun sa kalibutan. And, ingon ang Ginoo suuton do nato. Hugot bakos sa kamatuoran. Hindi mo kaugalingon. Hugot bakos sa kamatuoran. Kaya kalibutan karon puno na sa bakak o pagpangilan. During sa Roman soldiers, sa unang panahon, babakos din ang mga soldier, mga sundalo. Kaya ang purpose sa bakos is ang paghugot sa ilahang sword. Kaya lisod mang kaayo ko, asa mo yung butang ang sword kung wala kay bakos. Walay lain na nagsulti sa kamatuoran karon, walay lain kundi ang pulong rigid sa Ginoo. Ang tao mamakak bisan kinsa pwede mamakak pero ang pulong sa Ginoo dili ginamamakak. Ingon ang John 17:17, ang kamatuoran, ang nagsulti sa kamatuoran, mao gid ang pulong sa Ginoo. Okay. Kinsa karon nagibakakan sa yawa, mabuhi man ka nga walay Dios. Diba, there's some things na, kung sa muna, labi na kabundatan, atas hayaay, may mo nang yawa, makaksya sa imo ha, mabuhay magkang, walay Diyos, pero ang kamatuoran, nag-ingon, kinahanglan na to ang Diyos, ug ang biya sa Diyos. Amen. Kung sa pa'y ibakakan ka, kinsa ibakakan sa yawa, normal naman ang sala, kaya tanan naman ang nagbuhat, ani. Diba? Mo mani nga, ang pagka-compromise ta, tungod kay, naibakak ang yawa sa tungunahuna o sa atong nakakita, kaka-witness, na normal naman ang sala. Kita na naman ang babuhat ani. Pero ang pulo sa kanya nag-ingon, dili tungod kay kasagaran na or sounds good, looks good, sakto na. Amen. Ingon din ang bakak sa yawa, wala isang putanan ng sala. Wala mahindi yung sala, di ba? May hindi na-convince ka niya, sige lang, awata lang, buhata lang. Kaya wala isang putanan ng sala, pero kamaturan sa pulong sa Ginoo, sa ingon, ang matag binuhatan may isang putanan. Amen. Gamay man na sala, nagi isang putanan, nagi consequence. Ingon pa nilang yawa, ang kwarta ang mga butang makahatag o pinod na kalipay.
Di ba sa hay? Muna nga, daghan na kalimbungan sa to karon. Adi na ako magsimba, kay mapuan sa ko. Muni muna. Daghan pa man sa akong bugas dito. Ano na pa matuwan sa Ginoo kung wala na. Di ba? So, makakanta sa yawa. Ikaroon na kalibutan, naglibot ang batang ngayon siya ang kwarta o mga butang, makahatag o tinuod na kalipay, apan ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang tinuod na katagbawan, dili makita sa material ng mga butang lamang. Amen. Bisag gibakakantan to. Another na baka, sunda ang pirmi imong gibati. Isa yung feelings na driven by feelings na karon, bakak na siya. Diba? Kung gibati yung mga nagdumot ka, kung gibati yung mga nabigil ka, nasubok ka, kung ano yung atong sundon, bakak na siya sa yawa. Tungkol kasi ingon sa Ginoo, live by faith and not by sight. Ingon siya, ang tulong ug ang kamaturan sa Dios ang dapat magbiya sa atong kinabuhi. Ang pagbati, dili gyud giya ang pagbati. Gibati na ko karon nga manguyab ko. Sumubatan di ba? Gibati na ko karon nga mangutang ko. Pero wala tanad isa. Wala na to gi susi sa kamaturan sa pulong sa Ginoo kung mo ba nang giya sa Ginoo. Gibati na ko. So may pagbati na to karon dili na mao ang giya na to. Ang kamaturan is ang giya na to kung ang pulong sa Ginoo. Kisay gibakakan karon na pwede nimo usbon ang kamatuoran depende sa imong gusto. O di ba? Grabe kayo. Grabe nga pag-twist. Ang kamatuoran sa Dios dili mausab tungod sa atong gusto. Ang Ginoo dili gina siya mausab. Bisan pag gusto nimo nga mahimo kang baki, kung laki ka gyud. Di ba? Ang kamatuoran ingon na kung laki ka gyud. Di mo man ang kamatuoran, mo man atong standard, mo man atong barometro sa pulong sa Ginoo. So, dili na to pwede usbon. Ingat pa ang Ginoo, mahanaw, mausaw ang tanan, apan iyang kinaiya, dili gyud ka usab. Dili mausab ang Ginoo. Bisan pag unsa nga tuig, nakoy kababasan sa Facebook kay nga 2026 naman anting anong inganak pa man katuan, di ba? Wala na usab ang tulong sa Ginoo. Wala na usab ang standard sa Ginoo. Bisan pag unsa nga tuig ang maabot, tungod kay bisan pag mahanaw ang tanan, iyang pulong mo'y magpabilin. Kinsa gyud gibakakan nga dili naman ka maayo. Dili na ka maayo sa imong sakit. Dili na ka maulihan mo na ayaw na pagpa-check up, ayaw na pagduol sa doktor, dili na ka maayo, wala na ipaglaom. Bakak na sa yawa igsuon. Tungod kay ningon ang tulong sa Ginoo, Byron's pinaagi sa akong mga samad na ayaw na ka. Amen. Isa gibakakan diri nga pagbalos, nasakitan bitaw ka. Di ba? Ang Diyos nagtudlo ka na to sa pagpasaylo. Bakat to siya. Gamay na to siya nga butang, pero bakat to siya. Ano malusa? So, bakat siya. So, dapat ginibantayan na to. Ang Diyos nagtudlo ka na to sa pagpasaylo. Kinsa gibakakan nga, ikaw ra usa, walay nagpakabanat nimo, walay concern nimo. Bakak gyapon na sa yawa. And ang ingon sa Diyos, ang Diyos uban ka na to, o adunay mga tao nga mahimong mutabang o musuporta na to. Amen. Kinsay gibakakan nga buhat lang kung unsay makapalipay nimo. Di ba sa mga batan mo gini-encourage. Buhat lang unsay makapalipay nimo. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, hukuman ka sa panahon, pag-abot sa panahon. Dili tanang makalipay, makaayo o makabenepisyo. Muna nga bakak gihapon sa yawa. Unsa pa gibakakan diri nga nagingon yawa, okay ra ang pagkompromiso basta masayon ang kinabuhi. Mo lang sayon. Bata ni parang sayon. Diba? So may mga sayon karon sa kinabuhi. Bakak na sa yawa. Ngunang pulo sa Ginoo, gitawag kita sa pagbarog kung unsay matarong. Amen. Okay ra ang pagpangupya, mga batanon mo, o pagpanglimbong, basta dili ka madakpan. Pero ang pulong sa Ginoo, nagtudlo sa tuwang integridad. Mo ang pagbuhat sa sakto, bisag walay nagtanaw. Sa ilo, buhaton na ito niya, dito nakakita sila. Pero, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang integridad ko no, bisa walay nakita o walay natanaw ni mo, gibuhat mo ang maayo. Amen. Ang kalampusan ng kasikat mo'y sukod sa imong bilin. Gabi na sa mga batanon, kinala mo sikat ko, kaya mo gini akong value. Diba? Bakak na siya sa yawa, mga batanon. Ang atong bilin, dili lamang nakabasi sa kasikatan, o kahimtang mga butang nga naanato. Ang ato ang bili na adiha kang Kristo. Amen. Napagibag ka, madunggan na to sa social media. Karaan naman ang pulong sa Diyos, kung dili na angay karon. Diba?
Ang pulong sa Dios, ang kamatuoran nagingon magpabiling diya o kamatuoran o kinabuhi. Amen. So, mini ang kabuntagon, ang kamatuoran or ang truth does not come sa tuwang opinion. Wala na gina ang kamatuoran. Makambagta, gikan sa opinion, di ba? Tsada lagi kini yung post, gikan sa iyang own opinion, pero wala nakabase sa pulong sa Ginoo. So, magbantay kita. Kaya ang kamatuoran, wala nakabase sa itong opinion, kundi nakabase sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo rin ang atong standard or barometro. Kung kanay ang gitambag, kung kanay ang gi-share na quote, kung kanay ang gi-post na quote, or sa man diha opinion, kung wala na isubay sa barometro standard sa Ginoo, dili na kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran, ang nagsulti sa kamatuoran ng Ginoo ang iyang pulong. O wala ginadili na mabulag ang Ginoo niyang pulong, usa gina sila. Kung kinayan ang pulong sa Ginoo, ako ang pulong. Diba? Siya ang pulong. Number 1 sa tuwa, where the belt of truth. Na may bakak sa yawa sa mga karon sa mga na. Diba? Dili pwede nga kung kayo naglisod ka, nana na lang, baka ka na sa yawa mo, ka, diba? Dili nato natuhuan, tuhuan natong pulong. Kung asa na ito makaplagan ng kamaturan sa pulong sa Ginoo. Mingan gali ang Ginoo sa instruction, where the belt of truth. Basahan natong pulong sa Ginoo. Mo may kamaturan, diba? Siya ang ato ang sundon, siya ang atong basahon. O kabun din nato atong Bible sa balay. Ba? Basahon din nato. Kaya ron dili ta malimbungan, ingon pas pulong sa Ginoo sulguba ang tibuok nga hinagiban, aron kamo dili malimbungan. Meaning naagid daghan kayo nga limbong sa kalibutan. Number 1, ang sa atong suoton, ang bakos sa kamatuoran. Kaya nakasuot na bang tanan? Amen. Unsa man ang bakak sa yawa sa munahuna kasing-kasing karon, suluba ang kamatuoran, iribat, diba? Sa kamatuoran. Ikaduha, isulob ang panagang sa pagkamatarong. Amen. Isulob ang panagang sa pagkamatarong. Yun ang verse 14b, put on the breastplate of righteousness. Kasi giluwas na diri. Kinsay gihimong matarong sa Ginoo sa diyan giluwas siya. Amen. Dili na tutugutan na every now and then, gina-convince ka sa yawa nga makasasala gyapon ka. That's why, mo man ang reason na sige padayon sa sala. Because kanunay tang gina-convince sa yawa nga makasasala gyapon ka. Diba? Tinuod na, dili na ikalimod na every now and then kakasala ka, pero dili tagapuyo sa sala. Kung kinaingan ang pulong sa Ginoo, repent, di ba? Ang gusto may purpose sa repent, kung dili na ito biyaan, ang meaning sa repent is change na ito ang atong una-una. Meaning, baguhon na ito una-una, biyaan na ito atong repent. Dili ta magpadayon. Amen. Sa kalimutan ka rin na sinful na gid kayo ang lifestyle and ways. Di ba? Tanang ito sa social media, grabe yun. Grabe na yun. Kadautan o kamakasasala ang kalibutan. Puno sa tentasyon. Which is ang sin is gina-normalize na lang. Diba? Normalize na lang. Dili gid angay normalize ang sala. Nowadays, kung daghan man sa palibot ng normalize, dili gid angay normalize ang sala. Normal na mag-cheat karon, diba? Sa mag-asawa, daghan na kayo cheater. Normal na kayo na, pasoban ka, normal naman, daghan naman gabuhat, anak, unang daghan, daghan kadaghan, na, unsa man, cheat. Sex outside marriage. Diba, kakita sa mga vlogger na wala pa'y kasal, to anak. Diba? Grabe na yun. Pagpamakak, bisyo. Diba, pagdumot, disrespect sa ginikanan. Sa verse pa ito, magibasa din niya, klaro na kayo. Nakinintanan sa kalibutan, gina-normalize din. Okay nga, di sila, normal naman na. Pero yung alinti, hindi pa kamatyan ka sa Diyos. Diba? Put on the bracelet, the breastplate of righteousness. Ano yung breastplate? Ano siya? Diba sa Roman soldier, ginasuot ni nila. Na naman, kasi purpose na natin yung breastplate. Para protektahan ng atuang vital organ, which is ang atuang kasing-kasing. Men, yan ang pulong sa Ginoo, Proverbs 4:23, bantayin mo kasing-kasing, labaw sa tanang butang. Sa pamanang imong gibantayan karon, bantayan yun ang kasing-kasing. Muna nga suoto nato ni ang pagkamatarong.
Always remember, giluwas ko sa Ginoo, gimatarong ako sa Ginoo, o kana, dili na lisensya para magpabilin ko sa sala. Amen. Dili na lisensya. Mo nagtulong sa Ginoo, ang taong nagbuhat sa matarong, kay gimatarong siya sa Diyos. Amen. So wala na din gimatarong sa Ginoo, nagapundo, na kinabuhi, gapabilin sa sala. Yes, Ginoo to, makasala ta. But naay sa man, ingon sa Ginoo. Kumadul ka, mga ipasaylo. Yes, sa John. O paghinulsol, andam ako sa pagpasaylo kanimo. Hindi pasaylo naman ka, balikan, bali nato to. Diba? Dili na nato, balikan. Mo na ang purpose sa repentance. Ang meaning sa repentance. Once mo repent na tayo, nagbalikin. Diba? Sama na magibuang na to ang ginawa na. Magtulog sa Ginoo. Luwi kayo ta kung kanunay tang ginakin-convince sa yawa ang makasasala di apunta, which is dili na na mao. Ang atong identity is righteous na. Luwi ningon ang Ginoo dia, put on the breastplate of righteousness. Diba suluba, ilha sa imong kaugalingon na matarong nako, dili na ko pwede nga magkinabuhi pa. Ug ang kaluwasan na gihatag pagkamatarong nga gihatag sa Ginoo sa ko, dili na lisensya nako para magpabilin sa sala. Ba? Wala ta, na yung mga pagtulunan o ba, na may nga, dili man sa itong buhat na naluwas. Tinood mo na, di ba? Wala ta, nagbuhat na rin sa maayo para maluwas ta because we are already saved. Saved na ta, nalawas na ta, nalingawas na ta, wala na ito nagibuhat ang pagsimba, wala ito nagibuhat ang panghatag sa uban, pagtabang sa uban, tulad kay aron maluwas na ta, umana 2,000 plus years ago. Giluwas na ta sa Ginoo. Ang gusto lang si Ginoo nga iputo na ito, sulubon na ito na nga, katarong. Dili hubuon, dili kalimutan, nagimatarong na ta sa Ginoo. Ang kagawasan na gihatag sa Ginoo sa ito, dili kagawasan sa pagpabilin sa sala. Muna na ang sayop nga pagsabot sa uban. Ang kagawasan na gihatag sa Ginoo sa ito, sa din, giluwas na niya, 2,000 years ago, is kagawasan sa pagbuhat sa sala. Amen. Dili gyud i-tolerate ang sala. Dili gyud mo-tolerate. Gamay raman ni. Pero nagyoy isang putanan ng tanan. Gimatarong na ko sa Ginoo. Pag iyan pagkamatarong, dili lisensya na ko para magpabilin sa sala. Amen. Ang gabuhat sa maayo, bisag walay ng tanaw, di ba? Dili ta justify na once na ni badlungon ta, kahimo na dahil judger ang gabadlong, di ba? Once bubasa ka sa pulong sa Ginoo, kung ang pulong ang naghusga sa imo, dili ang tao ang naghusga nimo, ang pulong sa Ginoo. Di ba? Masaya ang mindset sa bisan sa mga Kristohanon karon. Na once na masira sa pulong sa Ginoo, mamaigo ang lifestyle, ang pagkinabuhi. Ang tao na dito, mahuhukom, bro, sa kalpit mo kasala. Tinuod pa na, di ba? Pero hula-hula na ang pulong na imong gibasa, dili pulong sa tao, pulong sa Ginoo. Gihugma na to atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Panahon sa tentasyon o compromise, dili na tag kadala mo nang gingon sa Ginoo that in evil days uto na tong pagkamatarong aron ka dili sige sa Ginoo aron ka dili matarong hangtod sa katapusan. Ano importante kayo nga sulubon ang pagkamatarong tungod kay mao ni ang gihatag sa Ginoo sa ato. Diba? Pwede kay daghan naman sila nga ngani mo, buwan na lang siguro ko sa ila, gapon ng pagkinabuhi, kay daghan naman sila. Hinumdum nga Ginoo, wala din siya nagkulang sa pagtudlo, pagsulti sa anak, to put on the breastplate of righteousness. Bantayan din itong kasing-kasing, naging matarong mata sa Ginoo. 1 John 3 verse 17, mga anak, ayaw na ninyo tubuti, na adunay makapakisalaag kaninyo. Ang nagbuhat sa matarong usab, sa mga siya matarong. Amen. Klaro tayo. Ba? Dili na ka makasala. Dili ka damutan. Tubangan sa Ginoo. Humana ang tanan. Wala na ito gibuhat para maluwas ta. Wala na ito gibuhat ng buhat at mayo para maluwas. Humana man. Pero ang gusto sa Ginoo, tungod kay gimatarong man kaniya, buhat ang mayo. Wala resulta. Diba? Resulta sa iyang pagluwas na to. Dili kay mao'y barometro aron ta maluwas. Amen. Number 3. Dali rin Verse 15, ganiha sulubo na to ang ato ang bakos. Ikaduha sulubo na to ang pagkamatarong pagtuo, nagimatarong ta sa gibuhat ni Kristo, dili pinagi sa atong buhat. Number 3,
Fit your feet to the readiness of the gospel peace. Readiness of the gospel. Ngayon po sa Ginoo, verse 15, ang damang imong mga tiil, pinagi sa mayang balita sa kalinaw. Amen. Tigpacify ta. Labi na sa social media, tigpacify ta sa pamilya, bisan asa dapit, sa eskwelahan, bisan asa ta nga naa, tigpacify ta. Peacemaker ta, not troublemaker. Amen. Kaya mga Kristohanan karang gagay-involved, di ba? Sa pagkomentaryo. Sabi na, hindi kita kagwanta. But then, sige man sa pulong sa Ginoo, suuta ang sapatos o tiil pinagi sa mayang balita sa kalinaw. Dagan hagid sa ato karon nagtiniil, di ba? Dagan hagid sa ato gatiniil. Wala nagidala ang maayong balita. Dagan magikay dili maayong balita karon, di ba? Dagan lagi kay dili may balita so diya tabi na maring dito sa kuan ni balita pa nga gipusil na mao lagi na di ba? Dalo na mayong balita. Sulti gyud na mududot na kita sa Ginoo, di ba? Mayong balita. Mududot na kita sa Ginoo kay ngano man dautan na nga mga adlaw. So andam papagyapon ta nga mulakaw masuot ang ato ang sapatos sa kalinaw sa mayong balita. Dili gid buhon. Kung yubo man nato karon, padayon din nato pagsugod ang sapatos sa maayong balita. Di ba imbes magdala og kalinaw maayong balita usahay kasukog pagdumot og panagbangi ang atong ginadala sa social media ug sa atong palibot. Andam pawata nga mulakaw sa maayong balita. Amen. So kung nahubo man nato ang sapatos sa maayong balita, atong sumubog pagbalik. Amen. Ikabahin na siya sa full armor. Di ba? Wala sundalo nga nag-adto sa gubat nga nagtinikil. Wala yun. Wala niadto sa gubat nga nagtiniil. So, mayong balita yun ang ato ang isulong. Amen. Ikaw pa, kung sa'yo angay nga sulungon. Verse 16, take up the shield of faith. Kuhaa ang tamig sa pagtuo. Ama ng tamig, di ba? Shield. Shield. Nga na puno sa Ginoo. Nindot kayo, labaw sa tanan, kuhaa ang tamig sa pagtuo. Kitang tanan nagtuo, amen? Na pinaagi ni ini inyong mapalong ang tanang nagdilaab ng mga udyong sa dautan. Amen? Karon na evil days, nagi din mga araw sa yawa nga nagdilaab. Klaro kayong pulong sa Ginoo. Di ba? Take up the shield of faith. Ang atuwarag yung pulong, ang atuwarag yung pagtuo ang maka-extinguish anang nagkalayo nga panak. Amen. Wala gilain na makapalong sa udyong o arrows na nagkalayo sa atuwa. Unsa man yung mga arrows? Unsa man yung mga kuan sa yawa? Mga udyong sa yawa sa tuwa karon. Ang bakak. Diba? Nandiyan pa ng bakak. Okay na na ang sala. Gamay raman na. Unsa pa? Pagduha-duha. Udyong na siya sa yawa. Kaya igo ka na tinuod bagid nga na Diyos. Tinuod bagid nga giatiman ko. Tinuod bagid nga gi-providean ko. Tinuod bagid nga naay Ginoo. Udyong na sa yawa. Ikatulo, tentasyon. Pagdali sa pagbuhat og sayo, udyong na sa yawa. Diba? Ato ta dito. Ato ta dinhi. Buhato na to ni. Ano man? Tungod kaya tentasyon, usa siya sa arrow sa yawa. Matargiton kita. Targiton kita, excuse me. Unsa pa nga? Udyo nga gigamit sa yawa, discouragement. Kinigid karon, di ba sa atong panahon, daghan kayo Kristohanan nga ka-discourage. Give up na lang. Wala niya po Ginoo, wala nagtabang nimo. Tanawang palipot karon na apa ba kay Ginoo? Di ba gabi na uban na kamot para masulbad na nga problema pero wala niya po ni daog, niya po ng mga dautan, di ba? Pag duha-duha, udyo na siya sa yawa para munong tas pagampo. Kasuko o pagdumot, pagdali nga manimalos. Sa itong himtang karon di ba, kasuko, kita. Lagi tayo kasuko, nabilagin sa ito ang leader.
Pero ayaw kalimot, udyong na sa yawa. Kaya naman, dili lagi tawa tong kontra. Yung nagpulong sa Ginoo ganyan sa previous natong gibasa. We are not fighting against flesh and blood. Wala kita nakig-away sa unod nun o dugo kundi we are fighting against the evil spirits na nagdominar ani nga kalibutan. Kung sa pa nga mga panak sa kaaway, pressure sa uban. Laro kay ang pulong sa Ginoo labaw sa tanan, buha ang taming sa pagtuo. Pagtuo ra gyud. Ang pagtuo ra gyud ang makapag-extinguish. Kagatay mo anang kalayo? Di ba kasi makapa-extinguish sa kalayo? Ang tubig, makapalong. Na every now and then, kung ginapana ka sa yawa, kung sa'yo makapapalong, sige yun sa Ginoo, gamita ang imuhang taming. Nabaw ang pagtuo. Pagtuo. Bahalag ka nila, basta di ko manglimpong. Bahalag, mag-listen kayo, basta di ko manglimpong. Bahalag. Unsa pa? Diba? Daghan kayo baka o limbong ang yawa sa itong una-una, kabuhato na ito na. Panahon ta niya sa nagkalayo nga panatag sa tagsa nato every now and then. Ingon pa pulo sa Ginoo ang kaaway ko na nagtuyok, ang yawa, nagtuyok, nangita sa iyang tukbunon. Na kung wala tayo shield, nag-anak na ta permi. Diba? Kinahanglan pa mo dipinsa, uy. Diba? Hindi mo galing ka rin, kinahanglan pa mo dipinsa. Ang shield, ang purpose sa shield is ang pagdipinsa. Hindi pwede nga, dabu-dabuhan ka lang diha, di ba? Wala kay dipinsa. Ang pagtuo yun ang atong dipinsa. Pagtuo nga napay Ginoo. Amen. Pagtuo nga gamhanan ang Ginoo. Pagtuo nga hari ang Ginoo. Pagtuo nga ang Dios gidaog na niya kalibutan. Amen. Mo gid nga ato ang shield o ato ang taming. Na kung karon panahon na pagbasa pa lang nimo patay dito, di ba baha diri kainit dito, wala din ka asa na bang Ginoo Lord, asa na bang ka Lord? Di ba? Wala na gamit sa taming. Ang paggamit sa taming is ang pagtuo. Pagtuo, nagyapon tayo pagtuo diha sa Ginoo. Isang pila na katuig, o panaluwas mo igsuon, mo ginikanan, o pa mo na ubay mo igsuon, ginikanan, nakapagyapon na na ang sitwasyon, pagtuo rin ang atong taming. Pagtuo lang yapon, di ba? Yan pa ganyan sa awit. Uhuwi ang Diyos o maluwas ta. Pagtuo yun, di ba? Bisan sa pakadugay, tuhuig yapon kay mabot ra na. Mayroon tayo ang panak sa yawa. Give up na lang. Pag-give up na, lisod na kayo kahintang. Lisod na kayo ang kalibutan. Give up na lang. Pero ang faith mo ingon. Musalig yan ko sa Diyos o bili ko mundang. Amen. Okay lang ang pagpanglimbong, pero pagtuo, maingon, piliyon ako ang pagkamatinudanon. Tungod kaya ang pagtuo, huwag yun ang atong taming. Kung sa man ang, tagsa-tagsa na ito karoon, naagin tayo mga sa tawagan ni Udyong ang yawa sa tagsa-tagsa na ito kapamilya, sa kinabuhi sa batanon, sa batagusa, sa kinabuhi sa inahan, sa kinabuhi sa amahan, naging mga udyong, mga tentasyon, di ba? Mga arrows na ginatira ang yawa sa tuwa. But then, this morning, nagyan ang Ginoo, punita imong shield of faith. Diba? Gamiti, dipinsa, pagdipinsa. Ayaw pa sa ang yawa nga, dabudabuhan ka kaniya. Diba? Dipinsa yun, shield of faith. Dili, pag ginoon sa man, gunitan ako niya akong pagturo nga naging Ginoo. Naluwas na ko. Diba? Kung na naging sa yawa, wala na ikaw. Wala na nimong kaluwasan. Hindi makasala na kayo. Ito, kumigay niya na na. Inuot ka din niya. Pero shield of faith, gamitan din nato. Amen. Number 5, put on the helmet of salvation. Ang usa ka soldier, ang usa ka sundalo, na ginahilmet. Diba kung tayo mo, suot sila helmet, ano man, usa ka vital organ, nasa sulod sa tuwa ulo, mao ang utok. Diba? Ang utok. Muna nga, kinahanglan na ito sulubon ang helmet of salvation. Balikan na po na ito ang salvation. Luwas na ta. Amen? Luwas na ta yun. Katong pagkahuman yun. Ingon niya, it is finished. Mun siya, luwas na yun. Wala na ito nagibuhat. Pagod kay, maluwas pa ta. Luwas na ta. Gibuhat na ito. Dili ko ito magsalit kong kay luwas. Hindi na ko magsimba. Giluwas na muli ko. No. Luwas na ta. No, sulubo ng kalo sa kaluwasan. Aron ta panaligdan sa mga pangunang-unaan ng mga kalibutan. Diba, daghan din kayo mga kakabasa na to sa Facebook, nga ito kakabasa nga sounds good.
Diba? Sounds good di kayo. Dapat di kayo mga idea, mga opinion sa tao. Sounds good kayo. Pero dili na ito subay sa mga turan sa pulong sa Ginoo. Put on the helmet of salvation. Sa pag-ila sa pagsulong, sa pag-ila sa kaugalingon na luwas na ko, ang yawa gaatake sa hunahuna din sa tao. Every now and then. Bisan pag na kasi bilikuran ka ron, nag-atake na siya. Dugay ba dani may? Diba? Hunahuna, bisan asa nilang po. Ano man? Ingaro kay pulong sa Ginoo, suluba ang halo sa kaluwasan. Halo sa kaluwasan. Atong utok may ginatagi sa yawa. Diya kay gid gasugod. Diya gid gasugod tanan sa pangunahuna. Kanang ingaro pulong sa Ginoo na ang mamaayo, ligdong, dalaygon ng mga pangunahuna. Kaya nga naman, diya gataki ang yawa. Suluba. Kung sa man ang atake sa yawa sa pangutok, against doubt, di ba? Pagduha-duha. Tinood ba nga giluwas ko sa Diyos? Tinood ba nga luwas ko ko? Pagduha-duha. Against condemnation. Wala din paglaong para nako kapag nasiyawa. Against fear. Ang kahadlong, di ba? Wala nagikan sa Ginoo. Yan ang pulong sa Ginoo. Wala ko maghatag ng espiritu sa kahadlong. Kaya ang kahadlong espiritu na siya. Wala ko maghatag ng espiritu sa kahadlong. Kapangyarihan ng Ginoo. Di ba? Mahadlok ko sa kong kaugmaon, mahadlok ko sa kong sakit. Di ba natin kahadlok, pero dili nagikan sa Ginoo. So unta ang kalo sa kaluwasan. Aron nga ang atong utok mapanalipdan sa bisang unsa nga opinion. Di ba bisang opinion sa doktor, ang mga opinion nga paopera na rin so, di ba? Pwede na dito nga mga kuambra. So, panalipdan ginato atong utok. Pinagi sa kaluwasan. So, unta ginatong kaluwasan. Inong naman ginatuluwas naman ko. Diba? Unay pagduha, luwas na ko. And number 6, last, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Sword. Wagod sa na lang, kung nagsapatos na, nagsuot na sa batos, nanay breastplate, nanay shield, pero wala ka po kay sword. Wala gapon, di ba? Kaya anak, dipinsa sa yawa. Dili. Dili na po, panagin po, dipinsa. Ginangan ta mo supol. Amen? Kasi yung sa pulong sa Ginoo niya, aron ka mo supol, natay sword. So mga batanon ka rin, wala sayo, sa tanan. Nagpahinundong ang Ginoo nga natay sword, natay hinagiban. Kung sa itong hinagiban ang tulong sa Diyos. Ang Ginoo biya kay dili man na memorize ang kanang mga John 3:16 kana. Sa diyan gitintan siya sa yawa kasi gingon ang kasulatan ng Ginoo. Ayun suray mo kaugalingon, may ka nga kapil mo kay memorize John 3:16, John 12, di ba? Ayun suray mo kaugalingon. Pwede na imo basahon ang pulong sa Ginoo. Sa diyan mo abot ang tentasyon, sa diyan gitinta ang Ginoo, Ginoong Hesus sa yawa kasi gingon ang kasulatan ng Ginoo. Ang kasulatan ng Ginoo. Unsa yung ginagamit? Ang kasulatan na gingon. Dili kaya presidente ang mama na gingon. Yung presidente na gingon. Akong maestra na gingon. Dili. Ang say sword na to, ang kasulatan na gingon. Muli na importante ang Biblia. Kung Biblia karon sa balay, wala na yung buka bigyo. Yung mo kita ang ato ang taming. Ang mo gina ato ang tawagan ng sword. Sa Bisaya, espada. Ba? Dili pwede nga dipinsa rata, mo pinsa kita, ba? Atake yun, musukol yun. Di pwede nga dipinsa lang, nakasapatos na, malinaw, kalinaw, di ba? Pagtira sa yawa, dipinsa. Pagtira na po, dipinsa na po. Wala isukol-sukol. Extra tama, di ba? Ikaw sukol. Pero ang kamaturan ka rin ginapahinom dumantasukan pa sa akong pagkabata. Hindi nga pulong at pahinamdom ang pulong si Ginoo, makasukol ka. Diba? Makasukol ka. Nabati niyo mo, ang naka-espiritu sa hadlok, review ka na yun, pinag-pulong si Ginoo, do not fear, ito ang Ginoo. Lagi ang Ginoo sa ako, di ko mahadlok ni mo. Kaya ito ang pulong si Ginoo. Diba? Sukol na yun. Ngayon ang Ginoo nga, wala Diyos, o kanang kinanglan ng Diyos, igna ang pulong. Igna siya sa pulong sa Ginoo. Ngayon ang pulong sa Ginoo, wala mahimo ang tao kung wala Ginoo. Diba? Utong sa yun. Diba? Wala tagignan sa Ginoo nga, dipinsa lang. Dipinsa taaman nga matumba. Kung sige lang ang dipinsa, dili ka atake. Sa mga ito na to, pindi ka munta. Ang mga sundalo, malipinsa gina sila.
Pero na yung mga panahon, mo atake gid na sila. Di pwede nga, di lang taman tago si mong kuhan. Di na ko taman, di na ko tago, di ko musukol. Kaya di ko kasukol sa yawa. Uy, dili, uy. Kamahalan ta kaysa sa yawa. Men, mas gamahalan ta kaysa sa yawa. Manang atong hinumduman, hindi nga kabuntagon, nga atong kinagiba, na pulong sa Ginoo. Away ni, mga batanon, away ni sa spiritu. Dili ni pageant na padyadahan yung sinina. Diba, padyadahan yung sword. Pink akong sword. Pero pagkuhan sa uyab-uyab, wala, diretso. Dili pa hustong panahon, yung ang pulong sa Ginoo. Diba, sukol na yun. Tiyada na kayong espada, diba? Tiyada kayong display, na color pink. Pero wala, kaya kung gamit. So, dili ni pageant na itong isudlan, gubat ni. Men, gubat. Gubat sa spirito. Muna babantayan kita nino, umuhan to, magugas po to, umuhan to ka, malizod man yung spirito sa tao, akin ni hambugiro. Naga? Akin ni kay garbuso, akin ni kay naikahadlokan ni, ma-discern na ni mo. And dapat na ito nasuklan in the mighty name of Jesus. Diba? Sa ngalan sa Ginoo, ang pulong din sa Ginoo. Kung natin kahadlok ka ron, hindi nga nagpulong sa Ginoo sa ako, do not fear for I am with you. Wala kong tagay sa Ginoo sa kahadlok. In the mighty name of Jesus, pahawa. Sukol yun. Dili kaya, dipinsa lang. Diba? Dili man. Wala man. Sukol yun. Isukol yun na to. Gamitan din na to sa pagsukol ang pulong sa Ginoo. Punita ang Biblia. Ingat pa sa pulong sa Ginoo, take the sword. Meaning, punita. Diba? Panahon nga, atake na niya, punita ang Biblia, baksa na yun, hindi mo sa Ginoo. Ikaw, kita ka balibaligon. Yung mo din isulti. I-rebat yun, di ba? Buribat yun ta. Mga kini nga kasakit, giayon na mas Ginoo. Hindi nga kahadlok, wala na ni igignan, mas Ginoo nga din ko mahadlok. Ribat yun, sukol yun, dili pa, hunda yun, dili pa, patay. Ano man? Kaya kung wala, dili kita kasukol, nabudabuhan kita. Di ba? Ingon yung Ginoo nga, ingon yung pulong sa Ginoo nga. Sukli ang yawa, mudagan siya. Diba? Mudagan sila kag mudagan sila musukol ta. Mga batanon ka rin, meron na musukol sa ginikanan. Pero sa yawa, kita sukol. Ba? Yawa. Di kita kasukol. Ba? Tentasyon na to sa yawa nga nagpadala ang tao ngayon eh. Pero wag yun. Dali. Hindot na yung sudlan. Social media. Kita kasukol. Pero pagabot sa ginikanan, may kita musukol. Sukol yun. Itudluan kita sa Ginoo sa sukol. Si Jesus, aling itintal siya, wala sila yung nagigamit. May kutsilyo, may sundang ang Ginoo na tamatay. Di ba, every time na may kwentro, pulit din natin sa sundang, pulit din natin sa bisang unsa. Wala, ang Ginoo siya dala. Pulong lang sa Ginoo. Bisan pag unsa nga atake, bisan pag wakay dala. Kung nani mo pulong sa Ginoo, makasukol ka. Wala yun, wala yun pulit. Wala gini mo na ginawa, wala isa ko, ato ko ilahuan, wala ko sundan. Kaya ay halas. Di ba? Ang halas, pag kita nag-halas, putlog, ginahulog. Pero sige, buhat sa Ginoo, ang iyang tulong. Di ba? Naging mo ng kasulatan. Nga nakagawa na ng kasulatan. Kasi labay-labayan na ito gini sa balay, pag may problema, ato sa lima rin, ipa rin, di ba? Ato ta sa itong classmate, labay-labayan ka rin. Pero mo ni ato ang hinagiban. Nagiban yun nato ni Mling, nakasintro gid sa tanan. Mo gid nato ginagiban. Gagamitan ko ba nato itong ginagiban? Nga na mo ba na, tip naman na yung mong ginagiban, pero gini, bisa maagog-agugan. Gamahanan diya po ni. Men, gamahanan diya po. Kung siya man ang flaming arrows, sa yawa sa atong pamilya, sa inyong kaminyoon, sa kinabuhing batanon, gamitan din ang pulong sa Ginoo. Gamitan din ang pulong sa Ginoo. Every time ang Bible study ta, no? Pag-andam na sa hinagiban. Ba? Alam mo man ito ang natunan, alam mo man ito ang nabasa, hinagiban. Isa wala kita hinagiban, sa nakataas kita hinagiban, na naman. Basa kita, basa, para every time na may atake sa yawa, diretso na dayon. Yung hindi all the time ako sugalta. Pero let us be reminded that full armor, dito kita. Isangkap na tadan sa Ginoo. Ba? Nga na kita bumutan, nga na kamaayo ang Ginoo, nga iya na kita isangkap, ang pagsulog na lang. Ang pagsulog na lang. Madalingon siya sulog pa.
ang tibuok yun nga kahimanan. Dili pwede nga sa tapos lang kanya tukas gubat. Oh, kalinaw na kalinaw. Diba? Nagatukas gubat na nag-shield lang Allah. Sige lang shield niyo. Ako para palignan ko kalinaw. Ano ba yan natumba, di ba? Ano ba yan nalungapa? Kaya walang may pagsukol. Sukol kita. Wala ko sa tagsa na to na atake. Sa tagsa na to, mabata man, matigulang, mabatan o nang i-atake niya, pero sukla na to siya, ugbudagan siya. Amen. Lastly, kung na ito ipataba ng Ginoo, humanya magpahinumdum na ito, natay full armor, ingon siya lastly, kung siya siya verse 18, and pray in the Spirit on all occasions. Yan siya niya, with all kinds of prayers and requests, with his mind, be alert and always keep on praying. Di pwede naka-full armor na, as busog na, pero may ang pompo. Di ba? Mag-uban gid ang full armor o ang mga pag-ampo. Muna dasi gid nato no, labinas sa mga leaders. No, kung natin panahon, join kita sa intercession. Kaya pag-ampo gid, wala gid tayo mahimo kung wala pag-ampo. Okay, as I end, basahan na to balik ang atong verse na gibasa ganyan. Yun ang puro sige na put on the armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ang purpose ni Lord, nga gi-equip kanta ni Dem, gi-equip po na kita sa Ginoo daan. Ang pagsulog lang yun. Again, no? Gi-equip po na kita sa Ginoo. Ready na ginagtanan. Ang purpose ni Lord, nga full armor na niya. Aron, ginan siya niya, aron makabarog ta. Amen. Hangtod sa katapusan. Meaning nagi katapusan aning tanan. Diba? Dili pwede nga naka-full armor lang taguban ng tanan. Pag-abot si Ginoo, humana. Diba? Muli ginoon niya nga pag-abot niya, naka-full armor ta, humana. Humana ang away. Humana ang away sa tong bunod. Humana ang away ang nga kalibutan. Aron makapabilin ta, makabarog ta, magpabiling ligon sa pagtuo. Dili mo atras kung doon pagsulay, dili magpadala sa limpong sa tentasyon, magpabilin sa kamatuuran, ug magbarog alang sa sakto bisan lisod. Hangtod sa katapusan. Amen. So, nindot ta,